po sa lahat po ng mga Barda fans at sa lahat ng mga supporters ni Barbie Forteza and Mr. David Licauco. At pag-uusapan natin dito yung patungkol sa isang usapin kung saan sinasabi po nila na ito daw si Mr. David Licauco nang matanong patungkol sa tipo niyang babae, ang sinabi niya ay isang morena. So dahil doon nag-aantay po yung mga Barda fans sa kung anong paliwanag na pwede nating sabihin patungkol dyan. And at the same time, ano nga bang dahilan? Bakit wala si David Licauco sa premiere night ng movie ni Miss Barbie Forteza na Until She Remembers? So yun ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. First, before anything else, syempre bago po tayo magsimula, nais ko po muna ipabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga legit na lagi pong nag-aabang at tumaantabay sa mga updates po natin patungkol kay Miss Barbie Forteza and Mr. David Licauco. Thank you so much sa inyong panonood. Ito na po napanahirin kasi ang dami pong nagtatanong sinasabi po nila, may nag-comment kasi sa comment section doon po sa post natin patungkol kay Barbie, sabing ganon, ako daw yung inaantay nila kung ano yung sasabihin ko patungkol doon sa naging sagot ni Mr. David Licauco doon sa kanyang interview with Tito Boy, no? Tito ko din, Tito ko rin, Tito ko rin ba si Tito Boy? So si Mr. Boy Abunda, no? Sinanong kasi siya ni Boy Abunda kung ano yung tipo niyang girl, no? So sinabi nito tahasan, sinabi ni Mr. David Licauco na ang gusto niya talaga ay isang morena, na bagay na medyo nasaktan yung mga Barda fans kasi kapag sinabi niya kasing na tisay, syempre ang isipin ng tao si Miss Barbie Forteza yon. So since sila po ngayon ay walang work, wala silang trabaho ngayon ni Miss Barbie Forteza, nasa solo era projects po sila ngayon, 'di ba? At nakikita natin na napakaganda po ng rating na nakukuha nito pong si Mr. David Licauco ng Never Say Die. Hindi man po nila mapantayan yung rating na meron po yung katapat nilang teleserye kasi talagang malakas po yun. Pero still, nagre-rate pa rin, 'di ba? Kung i-compare natin dun sa mga teleseries na meron po si David Licauco, talagang lumalaban pa rin at si Miss Jillian Ward, ano. So, marami rin nagtatanong, bakit wala si David sa sa premiere night ni Miss Barbie Forteza, no? Kasi lagi ko po sinasabi sa inyo, sa mundo po kasi ng showbiz, dahil si Miss Barbie Forteza ngayon ay may sariling mundo. May sarili siyang era ngayon, solo era niya. Tapos, ang kapartner niya ay si Mr. Enchong B, na part po ng collaboration ng ABS-CBN at ng GMA. So, syempre po, bilang mga bagong love team, pinupush po kasi sila. So, kailangan sila talaga yung lagi makikitang magkasama, magka-tweet, diba, dun sa Twitter, dun sa X, na sila yung nag-uusap dun. Katulad ng strategy na ginawa ng Barda, diba? Nung kasagsagan po talaga na sikat at talagang pinag-uusapan si Barbie tsaka si David Licauco, dun sila nag-uusap. Kaya talaga mas naging na-intensify yung kanilang tambalan bilang Barda that time. So, ganoon din yung strategy na ginagawa ngayon ni Enchong tsaka ni Barbie Forteza. Tapos si Jillian Ward naman tsaka si Mr. David Licauco, gumagawa sila ng mga videos, mga reels, diba, mga TikTok. Kasi part po yun ng kanilang promotion bilang love team doon po sa kanilang ginagawang serye. So ngayon, since si Mr. David Licauco po, hindi yun nakita dito po sa premiere night, diba? Na bakit daw hindi sa Boforta, ganyan-ganyan. Kasi nga po, yan po ay utos ng management. It's management call. No? Kasi kumbaga parang tinitignan pa rin yan bilang mina-mindset ng GF8 ng ABS-CBN na ang lalabas na magka-partner this coming mga projects ng Netflix para kay David at para kay Miss Barbie tsaka si Enchong, silang dalawa. So sila talaga yung pagpa-partnerin, sila yung makikita nyo at visible sa lahat ng social media platforms, sa lahat ng mga interview, sa lahat ng mga proyekto po nila, di ba? At tulad ng ginawa kay Jameson Blake tsaka kay Miss Barbie, ang dami nilang sightings. Ginagawa nila sila ng mahisyo, di ba? So bilang part ng kanilang promotional activities, kailangan is mas dinidiscreet yung kanilang pagkikita ng madalas, parang mas binibigyan ng malaking effort ng ABS at ng GMA na si Barbie at saka si Enchong di yung lagi makikita magkasama. Ganon din po kay David. Sa mga sagot, katulad po ng sinabi ko sa inyo, bago po ang isang ini-interview ay
po, doon po sa interview na yon, meron na pong mga nakahandang questionnaires, no? Ito po mga question na to. Yan po kasi at pinag-aralan namin yan nung college kami kasi ano po ako, isa po akong mass communication po yung aking course. So pinag-aralan namin yan na bago umupo ang isang i-interviewin, nilalatag lahat ng mga tanong, no? So since si David Licauco po ay meron po siyang management, meron siyang manager, meron siyang handler, meron nagmamanage kay David Licauco. Sa lahat po ng mga tanong na yon ay ini-screen po ng kanyang management at kung paano niya sasagutin. Kasi kapag sinagot niya na Tesay, ang gusto niya, baka mamayang isipin naman ng tao is ini-incorporate si Mr. David Licauco kay Miss Jillian Ward. Kasi Tesay din si Jillian eh. Diba? So, ang sinagot niya dito is Morena. Pero kung totoo man talaga na yun talaga yung trip niya, eh wala tayong magagawa. Yun talaga yung gusto niya eh. Hindi naman natin siya pwedeng diktahan. Pero ang pagkakaalam ko dyan, laging meron pong kinalaman ang kanilang management sa lahat ng mga sasagutin nila. Sila rin po ang nagde-decide kung pwede bang interviewin, pwede ba siyang bumati, pwede ba siya dito. Ganun po yung ganun po yung trabaho ng mga handlers po nila at ng management nila. Kaya nga 'di ba minsan may mga video greetings, may bayad kasi yun eh. So hindi sila basta-basta nagbibigay ng ganun kasi nga meron po silang meron silang manager na kailangan mag-decide at meron cut yung kumbaga may commission sila dun. So ganun din po sa mga interview sa nagaganap na yan nga kay Mr. David Licauco. Kaya wag na kayong magtaka na hindi po talaga magiging pabor para sa lahat ng mga barda ang magiging sagot niya dyan. Kasi nga, hindi pa po time ng barda, wala pa pong project ang barda, wala pa pong inilalabas na any projects or any plan ng GMA na pagsasamahin po sila this year. Although, meron po sinabi si Miss Barbie Portesa, alam na alam ko yan, napanood ko yung interview niya, tinanong siya if magkakaroon sila ng project ni David, and then she said yes, this year 2026 magkakaroon sila. Pero, ayun ang tanong, kung kailan? Di pa naman tapos ang year 2026, nasa February pa lang naman tayo, di ba? Ang dami na kasi agad na iinip, kaya wag kayo masyadong, ang dami tuloy ng babash ngayon kay David na sinasabing niloloko lang daw si Barbie. Well, in fact, from the start, di ba sinasabi natin na friendship naman talaga sila, magkaibigan po sila, pero yung next level of relationship, hindi pa sila pumapasok dun sa seryosong relasyon na yun. Kaya, wag natin i-expect na kung ano yung gusto nating marinig na sagot niya, na ikakatuwa nating lahat. Maganda nga yan kasi nagiging honest si Mr. David. Hindi para tayong lahat ay paasahin, hindi para lahat tayo ay pagsinungalingan ni David, diba? Sa mga isasagot niya. Kaya, bilib na bilib din tayo kay David kasi hindi niya sinasugarcoat yung mga sagot niya. Talagang honest siya sa mga sagot, no? Although may kinalaman din yung kanyang management, pero there are times na pag ikaw kasi bilang artista, like for example, hindi mo naman talaga gustong sagutin yung mga maging ganito yung kahihinat na ng interview mo, may mga artista rin na parang hindi sila pumapayag. Ganun po yung nangyayari. Kaya wag tayo masyadong magpaka-stress dun sa mga ganung bagay. At maaaring naintindihan ko rin po yung inyong mga sentiment or mga sentiments po ninyo kasi nga naman, nangako ang GMA na bibigyan sila ng project, tapos biglang ilalabas si Enchong D, tsaka si Miss Barbie Portesa, tapos Jillian Ward, tsaka Mr. David Licauco. Alam niyo po kasi, nasa business side kasi sila eh. Business kasi, ang showbiz kasi sa business. So talagang nagkakaroon po ng mga ganyang collab. Lalo po ngayon, napaka-init ng pangalan ni Miss Barbie. Maya't maya po yung mga projects niya, parang hindi po siya nababakante. Kaya talagang talagang magiging big explosion talaga yan sa showbiz. At alam ko po na medyo marami nang naiinip, marami na po ang nagtatanong kung ano na ba talaga ang estado ng barda ni Barbie tsaka ni David Licauco pagdating sa mga projects. Pero po doon po sa seryosong relasyon, maaaring ngayon nasa friendship era sila. Ang maganda dito, wala man silang talagang masasabing seryosong relasyon pa, pero ang maganda dito, magkaibigan sila at hindi sila magkagalit. Katulad ng kinakalat ng ilang mga bashers. Yun po yung pinakamaganda doon, diba? Kaya continue support lang. Kayo naman po yung, kung kaya nyo pa rin supportahan nyo kanilang mga solo era, that's really better, diba? Yun yung pinakamagandang pwede nyong gawin. Kaya, wag tayo masyadong ma-stress. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Daraj channel. God bless everyone!